Alam mo ba na ang bawat isla sa ating bansang Pilipinas ay nagkaroon ng iba't ibang pangalan sa kasaysayan, mula sa mga orihinal na pangalan na tinawag ng ating mga ninuno hanggang sa mga pangalang ibinigay ng mga dayuhang manlalakbay at mananakop. Tila isang palaisipan ang mga pangalan ng ating mga isla. Dahil sa pagkakaiba-iba ng wika at pagbigkas, madalas na napagkamalan at umaling na isulat ang mga pangalan ng mga pook sa ating bansa. At upang lalo pang gawing masalimuot ang sitwasyon, ang mga unang kartography ay nagbigay ng mga magkakaibang pangalan sa parehong lugar. Ito ang Kaalaman Studios, at sa video natin ngayon, ating sisiyasatin ang mga sinaunang pangalan ng mga isla at lugar sa Pilipinas, mga pangalang naitala sa lumang mapa at talaan ng kasaysayan. Alamin natin ang kwento sa likod ng mga pangalang ito at kung paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Huwag kang bibitiw dahil tiyak na magugulat ka sa ilang pangalan na marinig mo. Kaya't siguraduhin mong nakasubscribe ka sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga kwentong puno ng kaalaman at kasaysayan. Sansu. Ang Sansu ang pinakamaagang pangalan ng Visayas ayon sa mga sinaunang tala ng mga Chino. Sa Mandarin, nangangahulugan itong tatlong isla na maaaring tumutukoy sa tatlong pangunahing isla ng Visayas, ang Panay, Cebu at Leyte. Ang mga Chino ay matagal nang nakikipagkalakalan sa mga katutubong Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol, kaya't nagkaroon sila ng sarili nilang pangalan para sa mga pook sa ating kapuluan. Leyte. Ang isla ng Leyte ay may iba't ibang pangalan sa kasaysayan. Tinawag itong baybay ng mga katutubo, samantalang sa ibang mapa ay lumabas ang mga pangalang Ceylon, Filipina, Abuyo at Sabura. May haka-haka na ang pangalang Ceylon ay mula sa maling pagkakakilala ng mga unang explorer na inakala itong bahagi ng Sri Lanka na tinatawag ring Ceylon noon. Ang pangalang Filipina ay minsang ginamit para sa Leyte bago ito itinalaga sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mindoro. Isang Mindoro sa pinakamatagal ng nabanggit sa kasaysayan ng Asya. Noong panahong pre-colonial, ito ay tinatawag na Mait, Mai o Mai ng mga Chino na may aktibong ugnayan sa mga katutubo sa pamamagitan ng kalakalan. Ang pangalang ito ay lumitaw sa sinaunang tala ng mga mangangalakal na Chino noong ika-10 siglo. Sa lumang mapa ni Gerardus Mercator, isang sikat na kartography noong ika-16 na siglo, tinawag ang Mindoro bilang Mudara. Siquijor. Kahit natuklasan lamang ito ng mga Espanyol sa ilalim ni Miguel Lopez de Legazpi noong ika-16 na siglo, unang ginamit ang pangalang Sulaguan sa isang mapa ni Francisco Colli noong 1659. May paniniwala na ang pangalan ng isla ay nagmula sa Siquijod, pangalan ng isang pinuno noong unang panahon. Manila. Ang lungsod ng Maynila ay may matagal nang tinatawag ng mga Tagalog bilang Maynila na nangangahulugang Maynilad mula sa halamang nilad na sagana sa baybayin ng Ilog Pasig. Sa mga lumang mapa ng Europa, unang lumitaw ang mga pangalang Manila noong 1590 na maaaring resulta ng pagsali ng mga dayuhan sa katutubong pangalan. Mactan. Ang Mactan ay isang mahalagang isla sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito naganap ang labanan sa Mactan noong 1521 kung saan napatay si Ferdinand Magellan. Sa tala ni Antonio Pigafetta, isang kasama ni Magellan sa paglalakbay, tinawag niya ang isla bilang Matam o Matan. Samar. Isa sa pinakamalaking isla sa silangang Visayas. Kilala noon bilang Zamal, Tandaya o Taridola. Sa ibang mapa, ang hilagang bahagi nito ay tinatawag na Achan. Ang pangalang Tandaya ay madalas ikinakabit kay Dato Everin, isa sa mga pinuno ng Samar noong dumating si Legazpi. Jolo. Ang islang Jolo, bahagi ng Sulu Archipelago, ay unang tinawag na Zolo ni Pigafetta. Sa mga lumang mapa, lumitaw rin ito bilang Solo, Solo, Solo at Zulu. Ang pangalang ito ay hango sa kulturang Muslim na matagal nang namayani sa rehiyon ng Sulu bago pa dumating ang mga Espanyol. Guimaras. Isa sa maliliit na isla sa pagitan ng Panay at Negros na unang tinawag na Imaras ni Terion sa kanyang mapa noong 1633. Ang pangalang Guimaras ay maaaring nagmula sa isang lokal na alamat tungkol sa dalawang magkasintahan na sina Guima at Aras na ayon sa kwento ay naglayag sa dagat upang magtanan. Francisco Gomez. Isang hindi kilalang pangalan na ginamit sa ilang sinaunang mapa para sa mga isla na silangang bahagi ng Samar. Posibleng ipinangalan ito sa isang Espanyol na explorer o cartography, ngunit kakaunti lamang ang dokumentasyon tungkol dito. Islas del Poniente. Bago pa ipinangalan ang Pilipinas kay Haring Felipe II ng Espanya, tinawag muna ito ng mga Espanyol bilang Islas del Poniente na nangangahulugang mga isla ng kanluran dahil mula sa pananaw ng mga Europeo, ang kapuluan ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng mundo. Nang dumating si Roy Lopez de Villalobos noong 1543, pinangalanan niya ang grupo ng mga isla bilang Filipinas bilang parangal kay Felipe II. Humuno.
Isa pang pangalan para sa Humunhon, ang isla kung saan unang lumapag si Ferdinand Magellan noong 1521. Tinawag din itong Buenos Señal o magandang palatandaan sa kanyang mga tauhan dahil dito nila unang natagpuan ang sariwang tubig matapos ang mahabang paglalakbay sa karagatan. Balabaw, isang pangalan na ginamit upang tukuyin ang kipot sa timog ng Palawan, malapit sa Borneo. Ang pangalan ay maaaring nagmula sa mga katutubong pangkat na naninirahan sa lugar o mula sa wikang ginagamit ng mga Malay na nakipagkalakalan sa mga taga-Palawan. Mamaylan, ang tawag ng mga Bisaya sa isla ng Negros na maaaring nagmula sa Himamaylan, isang sinaunang bayan sa Negros Occidental. Ang salitang Mamaylan ay posibleng tumutukoy sa isang lugar na pamamahinga o pagpapahinga. Niboy, ang Niboy ay ang unang pangalan ng lumitaw sa mga sinaunang mapa para sa rehiyon ng Camarines sa Timog Luzon. Posibleng ang pangalang ito ay isang naunang bersyon ng Bicol o may kaugnayan sa sinaunang pananalita ng mga taga Bicol na hindi na nagamit sa kasalukuyan. Napakaraming pangalan ng ginamit para sa ating mga isla sa nakalipas na mga panahon, mula sa mga sinaunang tawag ng ating mga ninuno hanggang sa mga pangalang iniwan ng mga dayuhang manlalakbay at cartographers. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang kasaysayan at identity ng isang lugar depende sa pananaw ng iba't ibang tao. Anong masasabi mo kaugnay dito? Alam mo ba ang dating pangalan ng lugar kung saan ka nakatira ngayon? I-comment mo sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like, i-share at subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kaalaman.